He wants to be happy. Sino ba ako para pigilan yun? I want him to be happy. Amber, hindi ko maintindihan. Marahan akong umiling. Kung ako man ay wala din ako maintindihan. Wala akong maintindihan kung bakit hindi niya ako magawang mahalin. I am an amazing woman, they said. Pero bakit kay Alden parang hindi naman? Alis na po ako. Kayo na po bahala sa bahay. Yung garden po palagi niyong alagaan para hindi masira. Yung mga bulaklak po na sobra, alasin niyo na po para hindi madumi tingnan. Napaawang ang labi niya na parang may gusto pa sabihin pero mabilis na ako naglakad patungo sa kama kung nasaan ang bag ko. Mabilis ko yung kinuha sa kapasimpleng nagpunas ng luha. I can do this. I need to be tough. Kailangan kong kayanin dahil hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi kasi wala akong choice. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Tuluyan kong iniwan si Manang na nakatulala na parang hindi makapaniwala sa lahat. Naabutan ko ang ilang maids doon na hirap sa paghila sa mga maleta kong malalaki. Mabilis kong kinuha ang isang medyo maliit lang saka ako na nagdala. I need to say goodbye. Sa higit 1 taon na paninirahan ko dito sa bahay na to, itinuring ko na itong sarili kong paraiso. Kumakalma ako sa bahay na to. I love this house a lot. Nilibot ko ang mata ko sa buong sulok ng 2nd floor pero kaagad huminto ang basa kong mga mata sa pinto ng kwarto ni Alden. It's still closed, so I assume that he's still sleeping. Bye, Alden. I hope you will be happy. Ako naglalayo kasi kung mahirapan ka pa. I can do this and I will be happy for you. I will be always happy for you. Dumudugo man ang puso ko pero alam ko magiging masaya ito hanggat masaya ka. Please be happy. Ayoko maging malungkot ka. I love you so much. I love you very much that it's making me crazy leaving you. Pero gusto mo to, kaya wala na akong magagawa. I will just pray for your safety. I will always love you. I will always remember you. Isa ka sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Hindi ko pagsisisihan na pumayag ako magpakasal sa iyo. Hindi ako nagsisisi na minahal kita. You deserve my love at wala akong ibang gusto kundi sumaya ka lang. Sa gitna ng pagtitig ko sa kwarto niya, bigla itong bumukas at iniluwan noon si Alden. Kagad na nagtama ang mga mata namin kaya napaawa ang mga labi ko sa gulat. Napakunot ang noo niya sa kaunti-unting tumingin sa maleta na hawak ko sa mga maleta na ibinababa ng mga maids. Napaawa ang labi niya na parang may sasabihin kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. I want to hug him so tight but I know that I can't. Gusto kong sabihin kung gaano ko siya kamahal pero alam kong hindi na pwede. What are you doing, Amber? Tanong niya sa malamig at nanginginig na boses pero hindi ko siya nilingon. Ayoko siyang lingunin. Hindi ko kaya. I am aching for him. Baka hindi ako makaalis kapag nilingon ko pa siya. I am leaving. Please, be happy. Tanging sabi ko sa kamabilis na bumaba para hindi na ako matempt na tumingin pa sa kanya. Dahil sa oras na gawin ko yun, alam ko magbabago ang mga naging pasya ko. Kakainin kong lahat ng sinabi ko. Gulat din ang driver nang makita ko pero mabilis din siyang sumunod nang tinuro ko na ang mga maleta. Umiiyak ako habang tinitingnan ko kung paano niya ipasok ang lahat ng iyon sa kotse. Hindi ako makapaniwala na aalis ako ngayon. Hindi ako makapaniwala na tuluyan ang natapos sa mga pinangarap ko. I became a married woman but it did not last any longer. Kung ako ang papipiliin, palagi kong pipiliin na manatili kay Alden. Palagi kong gugustuhin ang presensya niya. Nang maipasok na lahat ng maleta ko sa kotse, wala sa sarili kong bumaling sa likuran at laking gulat ko nang makita si Alden sa hamban ng pinto na nalalaki ang mga mata na nakatitig lang. Para siyang gulat na gulat at hindi makapaniwala. Sandali kong pinagbigyan ng sarili ko para titigan ang mukha niya. His eyes, nose, lips and hair. I will miss him so much. Hahanap-hanapin ko siya sa bawat araw na lilipas. His mouth opened like he wants to say something so I waited for it to come. Pero ilang segundo lumipas,
Wala pa rin kaya marahan ako napahawak sa tiyan ko habang nakatingin sa kanya. I want our child to look like you. Para kahit sa kanya na lang maramdaman ko na kahit sandali, binigyan mo ako ng atensyon. I want to remember you in everything that I do. Hindi kita kakalimutan at sisiguraduhin ko iyon. I love you so much. Please take care of yourself. Nanginginig na sabi ko. Tama lang para marinig niya. Alam kong narinig niya pero mabilis na akong pumasok sa loob ng kotse. Pinigilan ko ang sarili kong tingnan pa siya para hindi na lalo pa akong masaktan. Aalis na po. Go faster! Ani ko sa driver kaya mabilis kaming lumabas ng gate. Mas lalo kong humagulhol habang nasa loob. I really loved my husband. I really loved Alden. Iniwan ko si Alden hindi dahil hindi ko siya mahal. Iniwan ko siya kasi sobra ko siyang mahal. I left him for his happiness. Dahil kung hindi ako magpapasaya sa kanya, hindi ko ipipilit. He will be happy now, Amber. He made a good decision. He will be happy. He will be happy with Michelle. Masaya lang siyang magiging masaya na rin ako. Dahil yun naman talaga, diba? If you love him, set him free. Then what? Of course, I will still love him from afar. Sa klase ng pagmamahal ko kay Alden, malabong makaahon pa ako. I am deeply drawn. My heart will never be whole again dahil mananatili iyon kay Alden. I don't regret crying for love because I will cry and cry again for love. Alden Abellano, I will still love you. I will stay in love with you. Pilit kong pinatigil ang mga luha ko sa pagbuhos. Inayos ko rin ang mukha ko nang huminto kami sa harap ng gate ng bahay ng parents ko. Wala akong ibang mapuntahan kundi dito lang. Alam ko magtataka sila lalo na si Daddy but I am planning to go abroad. I'll just process my papers and while processing it, I'll stay with them. Huminga muna ako ng malalim nang biglang bumukas ang gate. Mabilis ang kabog ng puso ko dahil sa kaba ng tuluyang huminto ang kotse. Tanaw na tanaw ko ang kuryosong mukha ni Mommy sa main door ng mansyon kaya para akong batang humikbi ulit. Walang kasing bilis akong lumabas ng kotse saka tumakbo papunta sa kanya para yakapin siya ng mahigpit habang umiiyak. Walang kwenta ang pagpipigil ko kanina kasi humagulhol din ulit ako sa balikat ni Mommy. Amber, what happened? Gulantang na tanong niya habang niyayakap ako pabalik pero mas lalo lang akong humagulhol. The pain is still here. Parang ayaw akong tantanan. Mom? Humahagulhol na tawag ko kaya tarantang nagtawag si Mommy ng mga katulong. Amber. Pinilit niyang alisin ang mukha ko sa balikat niya para matingnan ako sa mga mata. Tinayaan ko siyang gawin iyon. She gently wiped my tears using her trembling hands. Mom, I'll divorce Alden. Parang batang gusgusin na sumbong ko kaya namilog ang mga mata niya bago ulit ako niyakap ng mahigpit habang pinatatahan. It's fine. You can do it. Alam niya ba? Mainang tanong niya kaya mabilis akong umiling. She sighed before she hugged me even more. Naging alerto ang lahat ng nandito sa bahay at inutusan sila ni Mommy na ipasok lahat ng gamit ko. Pinabalik ko ang driver sa bahay namin ni Alden kasi doon dapat siya. Nang magawa kong kumalma ng tuluyan, mag-isa akong pumunta sa kwarto ko. Tiningnan ko ang mga maleta ko na maayos na nakalapag sa tabi ng couch ko dito sa loob. Dahan-dahan na napaawa ang labi ko, saka isa-isang inilabas ang laman ng mga iyon. Hindi rin ako magtatagal dito dahil gusto kong takbuhan ng sakit. Gusto kong lumayo dahil baka sa paraan na iyon, maging maayos ako kahit konti. Matapos kong ayusin ang mga gamit na dala, nagpa siya akong maligo saka matulog para makapagpahinga na rin kahit saglit lang. At dahil sa sobrang antok ko, kagad din akong nakatulog. Nalimpungatan lang ako nang marinig ko ang isang katok galing sa labas ng kwarto kaya napakusot ako sa mga mata ko. Dahan-dahan akong umalis sa kama sa kainaantok na naglakad papunta sa pinto at kaagad na binuksan iyon.
Namilog ang mga mata ko nang makita si Daddy na nalilisik ang mga mata at si Mommy na nakahawak sa braso nito na parang pinapakalma siya. Dad, nanginginig na tawag ko pero umigting lang ang panga niya. What happened, Amber? Malamig na sambit niya kaya nanuyo ang lalamunan ko. Napasulyap ako kay Mommy para humingi ng tulong pero pati siya'y nababahala din kaya matapang ko na lang na sinalubong ang mga mata ni Daddy na nagpupuyo sa galit. Uy, what? Parang kulog na dumagundong ang boss niya kaya kinakabahan akong umatras kaya mabilis siyang pumasok kasabay ni Mommy sa kapabagsak niyang isinara ang pinto ng kwarto na gumawa ulit ng malakas na tunog. Daddy, hiniwalayan ka na? I will ruin that guy. How dare him to treat you like a trash? Galit na sabi niya. Saka mariing kinuha ang phone sa bulsa. Mabilis ako lumapit sa kanya para hawakan ang phone na iyon. Alam ko ang gagawin niya. He will call someone to ruin Alden. Dad is more powerful than Alden and richer. Alam kong kaya niyang baliwalain ang pinaghirapan ni Alden sa isang tawag lang. Dad, no! Sabi ko habang pilit siyang niyayaka pero iniiwas niya ang sarili niya kaya hindi ko na ulit napigilan pang humikbi. Alberto! Saway ni Mommy pero patuloy lang si Daddy sa pag-iwas ng phone niya sa akin. Daddy, wag po. Pumirma po ako. Ginusto ko din. Ginusto mo? Tom, Amber, hindi kita pinalaki na parang kristal para lang ganyan na lalaking yan. He is with someone while you were married? Yun palang sobra na. I am trying to control my anger for you. But this one, hindi ko palalampasin na ginawa niya. Para niya na kaming binastos. Umiling ako habang sinusubukan na hawakan ang braso ni Daddy pero galit niya iyong iniiwas. Daddy, please. Makinig naman po kayo. Look at yourself. Hindi ka ganyan ang ibinigay kita sa kanya. This is my fault. Oo, kasalanan ko. Mabilis akong niyakap ni Mommy dahil mas lumakas ang pag-iyak ko. Nang biglang may tinawagan si Daddy, mas lalo akong nabahala. Dad, no! Iyak na sigaw ko pero pilit akong pinipigilan ni Mommy sa paglapit kay Daddy. Shut up, Amber! Galit na ani Daddy kaya mabilis nang nanginig ang buong katawan ko sa takot. Alberto! Your daughter is pregnant! Come yourself! Malakas na sigaw ni Mommy kaya biglang nabitawan ni Daddy ang phone niya na kaagad ding nahulog sa sahig. Nang tingnan ako ni Daddy, mabilis akong napaupo sa sahig dahil sa panghihina at kahit sa Mommy, hindi ako kayang patayuin. What? Did I hear it right? Hindi makapaniwalang tanong ni Daddy kaya mahina akong tumango habang sa sahig ang tingin. She's pregnant! Calm down! Galit na ani Mommy habang pilit akong pinapatayo pero hindi ako tumayo. Nanatili lang ako nakaupo sa malamig na tiles habang hinihintay ang mga sasabihin ni Daddy. And that bastard is the father? Nagpupuyos na tanong ni Daddy kaya muli akong tumango. Isa pang mura ang narinig ko sa kanya bago niya ako lapitan at inalalayan sa pagtayo. Mas lalo akong humagulhol sa kamabilis na yumakap sa kanya na mahigpit para doon kumuha ng lakas. Daddy, hayaan niyo na po si Alden. Umiiyak na pakiusap ko pero isang mura lang ang naging sagot niya. Hindi na ulit siya nagsalita kaya umiyak na lang ako nung umiyak sa dibdib niya. Mom is trying to call me but my tears won't stop. Ayaw magtigil ng mga luha ko. Hindi ko alam kung paano patigilin. Did you visit a doctor? Marahang tanong ni Daddy kalaunan nang tumigil na ako sa paghagulhol pero ang mga luha ko patuloy pa rin sa pagbagsak. No. Nanginginig na sagot ko kaya pumikit siya ng mariin at dahan-dahan na tumango. I'll process your papers. Pupunta ka sa Spain. Doon ka muna. Sabi niya kalaunan kaya napaawang ang mga labi ko sa gulat. Nagplano na ako na pumunta sa abroad pero ngayong si Dad na ang nagsabi, alam kong tatagal iyon. Ang plano ko ilang buwan lang para magpakalma. Po? What? Hahayaan mo ang anak mo sa ibang bansa? Sasama ko.
Angal ni Mommy kaya mabilis na tumango sa Daddy. Sasama tayo, sabi ni Daddy kaya mas lalo kong yumakap sa kanya. No need, Daddy. I won't let you see that guy again. I will never. Madiin na putol ni Daddy sa sasabihin ko kaya mahina na lang akong tumango. Siguradong ito nga ang dapat kong gawin dahil kapag malapit ako kay Alden, hindi ko mapipigilan ang sarili ko na kamustahin siya. I will never be okay if I am here. Kailangan ko nga na magpakalayo-layo. Kailangan kong ayusin ang sarili ko because I can't watch Alden being happy with someone else. Nang matigil na ako sa pag-iyak, biglang lumabas si Daddy kaya kami na lang ni Mommy ang naiwan sa loob ng kwarto ko. Mahigpit niya akong niyakap sa kamariin na hinalikan sa noo. Be strong, Amber. I know that you're strong. Bulong niya kaya marahan akong tumango. Ngayon na buntis ako, alam kong kailangan ko ngang maging malakas. I will be strong to face every trials that may come. Kaya ko naman siguro. Kaya ko naman na wala si Alden, di ba? Kasi ngayon habang iniisip na tuluyan na kaming hiwalay, parang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit. Para akong pinapatay ng unti-unti. Naging maayos ang nalalabing oras ng araw na iyon pero hindi ko napigilan ng pag-iyak sa gabi. I can't sleep because I am thinking about Alden. Iyak ako ng iyak hanggang sa madaling araw at ilang oras lang ang tulog ko. Kinabukasan, alam kong inaayos na ni Daddy ang mga papeles ko para sa paglipat ng bansa. Alam kong sasama sila sa akin kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa company ni Daddy. Alam kong kaya niyang patakbuhin iyon kahit nasa malayo pero iba pa rin kapag nandito siya. Dad, biglang tawag ko kay Daddy habang kumakain kami ng breakfast. Marahang sagot niya saka binalingan ako ng tingin. What about your company? Tanong ko kaya napalingon din sa amin si Mommy. Uuwi ako dito paminsan-minsan. Doon ako mananatili nang hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Sabi niya kaya marahan na rin akong tumango. Palagi kong ipinagpapasalamat sa Panginoon na sila ang mga magulang ko. Kaya nilang ibigay ang gusto ko at kaya rin nila akong intindihin at tanggapin sa lahat ng oras. Nang pumasok sa trabaho si Daddy, nagpasya kami ni Mommy na mag-shopping sandali para kahit paano'y malibang ako. Alam ko napansin niya ang pagkakatulala ko sa isang tabi, paminsan-minsan. I just can't help it. Hindi maalis si Alden sa isipan ko at nasasaktan pa rin naman ako. Sa Spain na tayo magpapacheck up sa doktor. Biglang sabi ni Mommy habang papasok ako sa isang mamahalin na store. Maran kong hinawakan ng tiyan ko sa kadahan-dahan na tumango. Opo. Matamlay na sabi ko bago tumango kaya tumango din siya at nagpatuloy sa paglalakad, papasok. Matapos namin bumili, kaagad kaming dumiretso sa isang mamahaling restaurant para kumain. Mom and I immediately ordered when the waiter came to take it. Wala akong ganang kumain pero nag-order pa rin ako. Nang dumating ang order namin, tingin ang tingin sa akin sa Mommy kasi pinaglalaruan ko lang ang pasta na order ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa bahay. Sa bahay na iniwan ko kasi hindi ko magawang tawagan si Manang Celia. Gusto ko sana pero pinipigilan ko ang sarili ko. Amber, wala kang gana? Puna ni Mommy, kalaunan. Kaya napaupo ako ng tuwid sa mabilis na uminom ng tubig. Wala. Matamlay na sabi ko sa ngumiti ng peke kaya huminga siya ng malalim bago tumango. Mabilis niyang tinawag ang waiter para magbayad na kaya maingat din ako na tumayo. Wait for me outside, Mom said but I shook my head. Powder room muna ako. Sabi ko sa mabilis na tumungo sa CR nitong restaurant. Gusto ko maghilamos dahil parang ang bigat-bigat ng ulo ko. Pero bago ko pa magawa iyon, biglang bumukas ang pinto saka pumasok ang isang babae na hindi ko pinangarap na makita sa araw na ito. Napangisi siya na magtama ang mga mata namin kaya mabilis akong tumikim saka nag-iwas ng tingin. Pinili ko na lang na magugas ng kamay kahit wala naman talaga sa plano ko. Nang tumabi siya sa akin para magugas din ng kamay ay bigla akong napalayo kasi tumalsik ang tubig sa akin. Oh, sorry. Parang natutuwang sabi niya kaya napatingin ako sa kamay niya na basa. Pero biglang lumamlam ang mga mata ko nang makita ang isang singsing sa ring finger niya. Isang singsing na sobrang ganda at elegante. It has a big stone at the middle and the overall design looks like a sun.
Napaawang ang labi ko nang mapagtanto ko kung ano iyon. Parang nakita niya na napadako ang mata ko sa singsing na iyon kaya mabilis niyang hinawakan at nilaro na parang iniinggit ako kaya mabilis akong kumarap sa nag-iwas ng tingin. Kaagad na namasa ang mga mata ko. Si Alden ang unang pumasok sa isip ko nang makita ang singsing. Are they engaged? Good for them. Mabilis akong lumabas ng CR pero noong nakalabas na ako, kaagad din akong natigilan ulit. I saw Alden lazily leaning on the wall just beside the comfort room. Napalunok ako nang mapansin na parang wala siya sa sarili niya. Miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na siyang makita sa bahay namin. Nang bigla siyang lumingon sa akin, doon lang ako bumalik sa sariling pag-iisip. Napaawang ng bahagya ang labi niya sa kadahan-dahan na umayos ng tayo. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa pero tumagal ang mga mata niya sa mukha ko. Kita kong gulat sa mga mata niya. I badly want to smile pero hindi ko magawa. Bigla kong ikinurap ang mga mata ko at kasabay nito ay ang pagyuko ko. And for the first time, I walked like I did not care. Nilampasan ko siya na parang hindi ko siya kilala. Kumakabog ang puso ko sa masakit na paraan. I am happy to see him before I go out of the country. Dahil hindi ko alam kung makikita ko pa siya sa susunod na mga araw, buwan at taon. Masaya ka naman, di ba? Kampante na ako doon. As expected, Dad processed our papers so fast. Nabanggit ko din kay Gina na aalis ako kaya hinalungkat niya lahat ng dahilan at wala na akong ibang choice kundi sabihin ang lahat. As expected, she was mad. She's mad because, like what Dad said, Alden treated me like a trash. Patuloy pa rin akong hindi makatulog sa gabi dahil sa pag-iyak. Kahit ako'y nababahala na kasi parang katawan ko na lang ang kusang gumagawa ng mga iyon. I am hurt, but I want to protect my child. So I badly need to rest, but I can't. Hindi ako makatulog at hindi rin ako matigil sa pag-iyak kapag nag-iisa. I can't take any pills to make me fall asleep because I know that it's bad for my pregnancy. Gusto ni Mommy na bumisita kami ng doktor habang nandito pa kami sa Pilipinas pero ako na mismo ang tumanggi. I want to do everything in Spain. Alam kong buntis ako at sa Spain ko nagagawin ang mga kailangang gawin. I am not comfortable doing it here in the Philippines. Bukas na bukas aalis na kami patungong Spain. Gina said she'll visit and I let her. Mom and Dad are coming with me together with our 2 maids and some bodyguards. Nalaman ko na kinuha ni Daddy lahat ng shirts niya sa company nila Alden. Gusto ko sanang pigilan kaso sinabihan ako ni Mommy na hayaan na si Daddy sa mga ginagawa niya. Malaki ang company ni Alden pero alam kong mas malaki ang sa amin at kalahati lang ang kanila kung ikukumpara sa company na hawak ni Dad. Our company became partners when we got married pero unti-unti nang binabawi ni Dad iyon. Kating-kating na ako na kamustahin si Alden pero ako din mismo ang pumipigil sa sarili ko. I am trying to forget him but I am not trying to move on. Gusto ko lang siyang alisin sa sistema ko kaya iniiwan ko ang lahat tungkol sa kanya. Dumating ang araw na kailangan na namin umalis ng bansa. We used one of our private planes. Hindi kami nahirapan sa kakahintay sa airport dahil sariling eroplano namin ang gamit. Nang makapasok sa plane, kagad akong umupo malayo sa pinili ni Dad and Mom na upuan. Matamlay akong tumingin sa bintana dahil ramdam ko lumilipad na kami. I swallowed hard before I let my tears to fall. I am saying goodbye once again, Alden. I really want to see you again soon. Pero sana sa pagkakataon na iyon, pareho na tayong maayos. I will not stop loving you because I already knew that I really can't get you out of my heart. I will just love you in a not selfish way. I will still see you again, Alden. May hinambulong ko sa kamarahan na hinawakan ng kwintas na suot. I smiled sadly. My wedding ring. Ginawa kong pendant ng kwintas ang wedding ring ko kasi hindi pwedeng patuloy ko yung isuot. Ayokong alisin sa katawan ko kaya minabuti ko na lang na gawing kwintas para kahit paano ramdam ko pa din siya. Unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko at tulad ng mga nakaraang gabi, muling lumitaw ang mukha ni Alden sa isipan ko. Miss na miss ko na ba talaga siya? Nang lumapag kami sa airport ng Spain, kagad ako lumunok ng mariin bago tuluyang tumayo. This is it. A new chapter of my life where I could grow
and learn. Let's go. Nakangiting sabi ni Mommy kaya napangiti din ako bago tumango. Muli ko na namang hinimas ang tiyan ko na wala pang kaumbok-umbok. I hope you're okay there, baby. Mommy has not been well for this past few days. I hope you'll fight with me. Ilang oras bago kami nakarating sa bahay namin dito sa Spain. I used to go here every vacation when I am still in college. Dad has a Spanish blood, but it's just 1/4, I think. And Mom has American blood, so I am born in America. May bahay din kami doon pero mas gusto ko dito. Nang makapasok ako sa kwarto ko, kaagad kong niyakap ang sarili dahil sa lamig na nanunuot sa balat ko mula pa kanina sa labas. I coughed a lot of times until I decided to change. Nagsuot ako ng sobrang kapal na damit dahil hindi pa sanay ang katawan ko sa lamig. I better learn to speak Spanish from now on dahil pakaramdam ko tatagal ako dito. Alam kong plano ni Daddy na panatilihin ako sa bansang ito. Kinabukasan kaagad kami bumisita sa isang Pilipinong doktor na may clinic din dito. Mom said that she's a friend, so I became thrilled. Nang i-check niya ako, mabilis akong kinabahan pero dahil sa marahan niyang mga ngiti, nawala din ang kaba ko. You should take care of yourself, Iha. The baby is weak and you will lose your baby if you do not become extra careful. And don't engage in any tiring activities because your condition is dangerous. Sabi ng doktor kaya namilog ang mga mata ko. But I am pregnant, right? Nanginginig na tanong ko kaya isang marahang ngiti ang ibinigay niya sa akin bago tumango ng marahan. Umuwi kami ni Mommy na parehong tahimik. Alam ko nag-aalala siya sa kalagayan namin ng anak ko. I need to take care of myself. But how? Hindi ko magawang makatulog ng maayos sa gabi. Dahil sa sinabi ng doktor, pinilit ko ang sarili kong kumain ng healthy. I am even drinking a milk before I sleep so I could sleep better. Nakakatulog ako pero nagigising din ako kapag hating gabi sa kaiiyak ng iiyak sa hindi ko malamang dahilan. Akala ko magiging maayos na sa susunod na gabi dahil sinusubukan ko ng alisin si Alden sa isip ko. Pero mas lalong lumala kasi halos hindi na ako makatulog. Kapag nag-iisa ako, kusang tumutulo ang luha ko at kasabay nito ay ang pagpihit ng dibdib ko. Nagpaint ako para ma-divert ang mga iniisip at medyo nakatulong iyon. Pero kapag gabi iyak pa rin ako ng iyak. I couldn't sleep and my eyes are not tired of crying. Naabutan ako ni Mommy isang gabi habang humahagulhol ng iyak sa kwarto ko kaya mabilis niyang tinawag si Daddy. What happened? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Dad pero humigpit lang ang kapit ko sa kumot na parang takot na takot. Hindi ko maintindihan. Amber. Tawag ni Mommy pero patuloy lang ako sa pag-iyak. Ilang minuto pa ang ginawa nilang pagpapaamo hanggang sinagawa kong sabihin na ito ang mga nararanasan ko sa bawat gabi na dumaraan. Ayoko sanang sabihin sa kanila pero kailangan ko na ng tulong. My baby is in danger. I can't be selfish. Kagad akong dinala ni Mom and Dad sa kakilala na psychiatrist. Kinabukasan, nag-cooperate ako sa mga questions. I answered some questions while the doctor is watching my moves. You were the worst? She asked while staring at me intently, so I nodded. Her big eyeglasses made her look like a terror teacher in college years. Hindi siya palangiti kaya mas lalo ko nababahala. At the end of our session, I was diagnosed with depression that can lead to anxiety if we'll continue. Gulat ako sa nangyari pero tinanggap ko na rin kasi hindi imposibleng mangyari nga dahil sa mga pinagdaanan ko. She advised me to let myself enjoy. Nagpaint ako na nagpaint hanggang sa may nakakita na kaibigan ni Mommy at naging interesado siya. Kaya naibenta ko ulit ang ilan. I was fighting my depression and dealing with my pregnancy at the same time. And I am so proud of myself because I can handle it. Unti-unti na ako nagiging maayos sa tulong rin ni na Mommy and Daddy. But after 5 months of staying here in Spain, I was shocked because when I woke up one morning, I saw Ivan and Gina together in our living room. Amber! Gosh! Masayang sigaw ni Gina sa mabilis akong dinamba ng yaka pero tinulak ko siya kaagad para hindi niya maipit ang medyo malaki ko ng tiyan. Hi! Bati din ni Ivan sa kapasimpleng tumingin sa tiyan ko.
Seeing his face made me suddenly remember how he punched my husband, ex-husband rather, in front of me. Mabilis kong ipinilig ang ulo para alisin ang alaala na iyon bago sila nginitian. I did not expect. Surprise! Ako lang dapat ang pupunta pero nang malaman nitong isa, hindi rin nagpapigil. Gosh, ang ganda mo. Natawa ako sa sinabi na iyon ni Gina. I am fine here. I am doing fine. Sabi ko ulit saka sabay silang inaya papunta sa living room. Halata nga. Good for you. Biglang sabi ni Ivan kaya mas lalo ako napangiti. I am starting to build up myself again. Little by little, I am getting there. Isang linggong nanatili si Ivan at Gina doon kaya namasyal kami sandali. Pero alam nilang maselan ang lagay ko kaya hindi rin kami pumupunta sa malayo at maraming tao. Nang umalis si Ivan at Gina, bumalik din si Dad sa Pilipinas para bisitahin ang company. Nang maging 7 months na andyan ko, halos 2 sa 1 buwan siyang umaalis, kaya kami ni Mom at mga katulong ang naiiwan. Nagawa ko makapag-ipon dahil sa paintings na naibebenta ko. I could already buy my baby a lot of things that she might need. Tuwan-tuwa pa ako noong malaman ko na babae ang magiging anak ko. I am hoping for her to look like Alden. Sana maging kamukha siya ni Alden. Wala na ako naging balita kay Alden o kahit sino man mula sa Pilipinas. Maliban na lang kay Ivan at Gino na palaging nangangamusta. Hindi ako nakalimot. Sadyang pinili ko lang na huwag munang makibalita. I want to deal with myself first because I am not yet fully healed. Sa 8 buwan ko sa pagbubuntis, doon ako mas nahirapan kasi halos linggo-linggo akong dinudugo. Halos sa ospital na kami tumira sa buwan na iyon dahil sa takot ko. Takot na takot akong mawala ang baby ko. Mom, okay lang po ba? Nababahalang tanong ko kay Mommy habang kaming dalawa lang dito sa loob ng private room. She nodded slightly before giving me a soft kiss on my forehead. I am 9 months pregnant when Gina and Ivan came to visit again, pero pabalik-balik na ako sa ospital dahil sa maselang pagbubuntis, kaya ang nagawa na lang nila ay ambantayan ako. My stomach is aching every night and I can't stop myself from crying because of pain. Akala ko mawawala ko ang baby ko sa mga sumunod na linggo pero hindi. Pumutok ang panubigan ko kaya lahat kami kinabahan. Mommy! Shit! Amber, ano gagawin natin? Oh my! Kagad akong dinala ng doktor ko sa labor room. I was in pain while doing a normal labor. Sobrang sakit na akala ko mamamatay na ako na hindi ko na ilalabas ang anak ko. Napasigaw ako ng malakas at doon ko rin narinig ang isang iyak na nagbigay ng saya sa puso ko. Ma'am, she's out! Pagod ako napangiti habang dinudungaw ang anak ko na iyak ng iyak. I pouted a bit when the nurse let me see her. Kagad nanubig ang mga mata ko nang makita ng klaro ang mukha niya. She looks like Alden.